tayong mga ama ng tahanan, tayong mga leader, tayong mga nag-iintindi sa maraming tao, ay mga tao rin na nangangailangan ng pahinga at tiyaking maayos sa ating kalusugan. So, saglit natin pag-usapan yung pagpapahalaga sa ating sarili, pag-iingat, dahil may mga umaasa sa atin na pagka hindi ho tayo naging malusog, malakas, baka ho pati sila ay mawindang. So ngayong hapon, nais ko pong talakayin kung paano mag-practice ng pag-iingat sa ating sarili. Maliit na bagay na matatalakay natin, but I hope you and I could have some inputs. Maging guide lang po natin. Tulungan tayo ng Diyos na to rest a while. Tulad na sinabi ng Bible sa Mark chapter 6. Hindi ko sinabing magpahinga ng tuluyan, mawala na tayo ng sigla sa mga plan natin sa buhay. But let's read what the Bible says. Sa Mark chapter 6, 31 and following, at sinabi ni Kristo sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang, magpahinga kayo ng kaunti. Sapagkat marami ang nagparito, sila ay di man lang nagkapanahon na magsikain. So he said this because there were so many people coming and going sa ministering kinalalagyan nila. Naglilingkod sila sa Panginoon, doing what God says. Pero itong mga alagad at kasama ang Panginoon, talagang wala na halos panahon kumain. So, discuss natin bagya at tulungan tayo ng Diyos na maunawaan yung kahalagahan ng pag-iingat sa sarili, but ang end purpose is to be more effective sa paglilingkod sa Diyos. Magandang hapon. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman ng Squad 240. At let's practice self-care. So how do we take care na ating mga sarili? Maalala niyo, sabi ng Panginoon, magpahinga kayong kaunti, and they left the boat and they went to a quiet place kung saan sila ay pwedeng magpahinga at mawalay muna ng konti sa napaka-busy na ng trabaho. Sapagkat kaya nating matutunang ingatan nating mga sarili dahil nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, and we are encouraged to be strong, lalo sa espiritu, hindi lamang sa physical, kundi in the spirit of what we are doing. We are to remain healthy sa ating physical bodies, and we need to relax and rejuvenate yung ating ginagawa sa demand ng trabaho sa PNP, sa demand ng trabaho meron kami, at sa demand ng trabaho kinalalagyan ng bawat sa atin. It's not wrong to reward ourselves with a trip to gym, mag-stroll sandali sa park, or kung ladies sa salon or sa spa, after giving your best effort for a week, for a month sa trabaho. So, self-care means taking an active role na proteksyonan niya ating sariling well-being. To remind us na we also need to take time to be happy, and hindi lang parang wala na kayong panahon sa ating sa kapwa o sa ating sarili, to the extent na masyadong tayo overstress. So, ang law enforcement is a job that is so stressful. So, kung po pwede nga lang, you are to remain conscious, to practice self-care. Yung will ng mental health care, including self-care, ng Columbia, ay nagpakita sa atin ng 6 na main areas kung saan we need to take notice. For example, physical will ng ating buhay. You need to have a regular medical care. Eat healthy. Of course, regular exercise and doing things physically para, of course, tune up ang ating katawan. And then yung psychological will kung saan you need to take time to self-reflection. Magkaroon ng time for counseling kung kailangan, and meditation. Be creative, and kung kailangan mag-join ng isang support group. Andun yung emotional will kung saan we need to practice
enjoyment, laughing, and have fun with family, clean fun, of course, and engage sa mga community activity that would enhance yung ating creativity. Andun din yung personal will kung saan tayo ay you should take time to plan for yourself, set goals, spend time with family, meditate, read some books, make time for knowing, making some friends. Ibig sabihin, tayong mga tao, do not overlook your personal needs. Ano yung professional will kung saan dapat din stress natin, huwag natin ma-stress yung ating family with the work we have sa trabaho, and then yung ating work dadalhin pa natin sa bahay. Minsan yan ang nangyayari, trabaho sa work, pati yung trabaho sa work, di nadala sa bahay, wala nang tuloy magawang bonding ang family. But higit sa lahat mga kaibigan, pinaalalahan tayo ng Diyos na yung ating pag-uusap to have a self-care does not mean pababayaan na natin yung pinaka-importanting bagay. This is not to take a look towards yourself o maging ako naman ang bida, ako naman asikasuhin, ako naman ang pahalagahan. No. Kasi kaya tayo matuto dapat ng self-care, proper self-care is for us to be more effective in caring for others. Kaya doon papasok yung pinaka-importante, yung spiritual care na kailangan natin. Galatians 5:14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. So, we should learn to have that proper perspective of loving others as much as you love yourself. So, kung mahal natin ang ating sarili, ang ating kapwa, we will not take advantage of them. We will take all the opportunity to help them, to encourage them, tulad din nating mga tao. So, speaking of spiritual care that we need, kailangan konektado tayo lagi sa Diyos. And importante na lagi tayong aware that God is looking at us, andyan siya lagi, and whatever wrong deeds we have done, andun yung paghingi natin ng tawad sa Kanya. Learn to pray all the time. Mark 1:35, at nagbangon siya na madaling araw na malalim pang gabi, lumabas na pa sa isang dako sa ilang tuwing nag-pray. So, give yourself time to pray. And Philippians 2:3, huwag niyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi, pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, ipalagay ng iba ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Ibig sabihin, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa ay sa iba't iba. Ibig sabihin yung kapakanan ng iba ang pangunahin, so that others will take care of your sake. So, gusto ng Panginoong Diyos na matutunan natin na gumawa tayo not for our own advantage, but for the sake of other people's advantage. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. And by doing so, dalawang bagay ang pinipilit nating mawala na kumontrol sa atin. One, selfishness and conceit. Mawawala po yan pagka tayo ay would think of what we can do to others. So, replace them, yung selfishness and conceit, with humility of mind. So, paano natin magagawa yan? By regarding others as more important than ourselves. So, let's look for ways to support others, to encourage, especially yung loved ones, mga kaibigan natin, mga mabubuting tao nasa paligid natin. Rather than having the attitude of what I can receive, let's have the attitude of what we can give. So, humility of mind is an attitude. It's a mentality that would think it's high time that I will not think of what I would receive, but it's high time to think of what I can give. And it's my desire to curb my own fierce competitive tendency
and turn that energy into encouraging at least one person a day. So, why not pray that, Lord, show me how would you respond kung ikaw nasa kalagayan ko. So kung anong gagawin ng Panginoon, matutunan natin yun ang ating dapat na respond. So by doing proper self-care, you will learn to have that unselfish lifestyle of giving, forgiving, forgetting. When we start to apply Philippians 2, 3, and 4 with Galatians 5:13, which is ang sabi ng Bible, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayan, huwag lang gamitin ang inyong kalagayan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, maglingkuran. So you are to take a special interest in others, serving others in love, giving, forgiving, forgetting will begin to emerge. So instead of always thinking about what would I receive, we'll start looking for ways what we can give. Instead of holding grudges against those who offended us, we will be anxious to forgive. Kung mamaliit ng mga bagay lang naman, mapararaan na natin. So instead of keeping a record of what we have done to others, or sino mga natulungan natin, we will take delight in forgetting the deeds and being virtually unnoticed. Kundi lahat ng ginawa natin para sa Panginoon. So, kumaga, it's impossible to give yourself away at arm's length. Yun ang kasabihan. Psalm 94:19, when the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul. So talaga namang ang Diyos nagbibigay ng kagalakan sa puso pag natutunan natin magmalasakit sa kapwa. 3 John 1 verse 2, minamahal aking idinadlangin sa lahat ng mga bagay, guminhawa ka, bumuti ang iyong katawan, gaya ng pagginhawa na iyong kaluluwa. So we would desire that others sake guminhawa, lumusog, tulad ng paglusog ng kanilang kaluluwa. So, ang end purpose ng ating pagtalakay of taking or practicing self-care is to become victorious. Kumbaga, living from a victorious life, you will think of giving, forgiving, forgetting. Since tayo ay naki Kristo na, naki Jesus, na tayo nasa Panginoon, what He would do kung siya nasa piling natin, yun ang gagawin niya. At yun ang gagawin natin. So, kailangan ma-realize natin, ako'y nasa Panginoong Diyos, ang aking isip is to take care of other people, is to do what's best for them. If that would be the attitude of many people, they would do the same sa atin. So, it should transform our life. Parang ano yun eh, kailan masanay tayo. Remember, sa isang circus may elepanteng malaki, at sa yung elepante nga na napaiikot ng kanyang trainer, ang laklaka niya, napaiikot siya, napasusunod siya, at siya ay nakatali doon sa isang somehow chain na nakatusok sa lupa. Alam nyo, sa laki niyang yon, kayang-kaya niyang baltakin yung chain. Pero the elephant was trained as young as he is, na hindi ka na makakaalis dyan ka na. Wala ka na magagawa kang disumod ka sa akin. When in fact, the elephant have the strength to pull that peg na nakatusok lang sa lupa. And yet, dahil sa kontrolado kanyang isipan, napaikot siya. So, tayo rin naman, just the same, we have all the power to be set free sa selfishness. Pero napaikot tayo ng diablo to think of what we can receive, to wait for what others can do to us. So tulungan tayo ng Diyos to set ourselves free and live victoriously of living for others and of course living for God. So how can we do that? Una sa lahat, recognize your righteousness. Ibig sabihin, kung tunay na kayo ay Kristiyano, kung tunay kayo sumampalataya sa Panginoon, kung kayo ay tunay na nagsisi na kasalanan, you are already a saint. Ikaw ay tunay na Kristiyano na. You are righteous. Pag tunay ka nagsisi na kasalanan, you are already righteous sa mata ng Diyos. Secondly, rely on your resources. Ibig sabihin, God has given us everything that we need to live a victorious life. Binigyan na sa atin ng Diyos lahat for us to be able to help others, to encourage one another,
to be strong, to be able to take all the opportunity to be of help. Ephesians 1:3, God has blessed us with all spiritual blessings, sabi ng Bible. So, sabi ng iba, meron na pala ako nung sinasabi niya all the heavenly blessing or the heavenly attitude. Bakit hindi ko ma-experience? Kaya siguro na hindi ma-experience because ganun ang ugali natin, parang elepante. We were still feeling slave ng kaaway. Remember, you are already set free with Jesus. Thirdly, not only recognize your righteousness, rely on your resources, rest in your relationship. Tinanggap tayo ng Diyos bilang kanyang anak, and then we are already His child. So, tinanggap tayo ng Panginoon. Do not let that slip your mind na hindi siya makikinig para tayo ay ma-encourage. Every time we need something, lapit lang tayo sa Panginoon. He will always back us up sa lahat ng ating mga pangailangan. Ang sinasabi natin, kung tayo ay tunay na Kristiyano, we will always think of what we can do to others and what we can be of help to them sapagkat yun ang halimbawa ni Kristo. So tayo namang mga Kristiyano, He will take care of our needs. So, strengthen yourself, be physically fit, be spiritually matured, dahil hindi para sa atin, kundi para sa ating kapwa, especially sa ating family, sa ating mga mabubuting kapwa tao. That's enough for us today. At salamat po sa pakikinig at pagsama sa amin. At nagagalak po tayo sa mga kapatid natin sa Bulacan at sa ibang bansa na nakikinig. At of course, pray for our Squad 240. By the way, we thank God, si Major Gil Allen Batley ay kasama pa rin natin sa ating Bible study. So pray for our Squad 240 sa pangunan ni Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Legardo, Police Staff Sergeant Adia Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig. Pray niyo po si Police Master Sergeant Rodolph Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia, pray niyo rin po si Police Master Sergeant Senior Master Sergeant Wilray Guillermo. Sa amin niyo po sa panalangin si Police Senior Master Sergeant Carlito Mendoza Jr. at si Police Executive Master Sergeant Joseph Aquino, siyang aming Assistant Squad Leader, and also, of course, sa amin niyo po sa prayer ang aming squad leader na si Police Major Romeo de Guzman. God bless you mga kapatid, and pray for this squad and pray for the PNP, and of course sa kanang araw-araw ng trabaho as we pray for you. And you stay safe and God bless us all. Until next time, salamat po.